Isang Yamashita treasure ang natagpuan. Totoo nga ba o ito lamang ay isang haka-haka? So welcome sa inyong lahat mga katiits. In this episode, we are going to talk about the facts and evidences that Yamashita treasure was really exist mga katiits, ano? Kaya siguraduhin na panoorin mo ang bidyong ito hanggang sa dulo dahil dito ay isa-isahin natin yung mga simbolo na nagpapahiwatig na mayroong isang Yamashita treasure na nakabaon mga katiits. Okay? So ito yung isa sa mga legit na halimbawa ng mga sign. So number 1 sa ating listahan ay itong mga bato na sadyang ginawa or dinisenyo mga katiits, ano? So ito yung mga bato na nakadesenyo sa may gilid ng sapa mga katiits. Ito yung mga artificial stone na kung saan hindi yan mga bato kundi mga simento na binuo para magsisilbing mga decoy. Halimbawa mga katiits, ito yung kadalasang mga bato na nilalagyan ng mga giveaways. Halimbawa mga 2 pieces of gold bars, mga 5 pieces. So ang purpose nito mga katiits, para hindi na natin hanapin yung malaking deposito na itinago nila dito. Kumbaga panligaw lang ito mga katiits. Ito mga katiits, oh. So maroon siyang mga liliit na bato na mga balas-balas na inilagay. Okay? So para lang itong nakadikit sa may gilid ng sapa. Pansin na yan? Pansin na yan mga katiits. Hindi buo yung kanyang gilid or hindi siya circle. Kung baga para lang itong nakadikit sa may gilid ng creek. Sinimento, binuo, tapos nilagyan ng disenyo para magpurmang isang bato. Tapos dito sa loob ay nilagyan nila ito ng mga giveaways. Dito makikita natin yung bakas ng isang entrance na tinabunan dito sa kanyang gilid. Makikita pa natin yung kanyang pagka-circle na butas na tinabunan ng isang napakasulido na bato at sinimento. Okay, so ang batong ito ay hindi lang ito nag-iisa. Meron tong positioning. So tatlo ito mga katiits. Meron siyang distansya na 5 meters kada isa. Hindi lang ito nag-iisa. Nakadesenyo talaga ito para magsisilbing palatandaan at lagayan ng mga giveaways. So ito yung isa, yung pangatlo, yung tinitingnan natin ganina. Ito yung unang tiningnan natin kasi dito yung kakaiba sa lahat na makikita talaga natin yung bakas ng isang entrance. So dito ay puntahan naman natin yung dalawa. Kasi tatlo ito eh. Mayroon tong positioning. Yan oh. Kung baga para itong pinapapili ka sa tatlo. Halimbawa, pipili ka sa isa, babasagin mo yung isa, pero wala pala doon, nandoon pala sa isa. Okay? Kung baga, pinapahula ka mga katiits kung saan ba dito nakalagay yung treasure. Kasi tatlo ito eh. Kung kapag titingnan mo ito, malilito ka kung saan ba dito nakalagay. Kung malilito ka dito kung wala ka ditong basihan. Okay? So dito, kung ating mapapansin, para lang siyang normal. Wala siyang kakaiba na parang butas, unlike doon sa pangatlo na tinignan natin. Okay? Yan o. Kalos kaparehang-kaparehan ng karakteristik doon sa doon sa pangatlong bato na ating tinitingnan.
So dito i-observe niyo yung ground mga katiits, yung paligid niya. Kung meron ba kayong napansing kakaiba? Meron ba kayong ganitong klaseng creek na natingnan nyo sa inyong paligid mga katiits? Na napaka-plain, tapos walang mga bato, parang sinemento. Ito yung pangatlo. Yan oh. O di ba? Parehas sila ng karakteristik. Tatlo yan, merong positioning, 5 meters yung distansya kada isa. Dito ay huhula ka kung saan ba nakalagay. Dito ka ba sa una? Or sa pangalawa? Or doon sa pangatlo? Okay? At kapag nagkapali ka ng pinili, ay lilipat yung ginto. Naniniwala ba kayo doon mga katiits? Na mayroong milagrong mangyayari kapag magkamali ka ng pinili doon sa tatlo. Kapag napili mo na yung walang laman, ay hindi mo yan makikita yung mayroong laman. Kung baga parang mawawala mga katiits. Ano? Naniniwala ba kayo dun mga katiits? Mayroon dyang mga insidente na nangyari na naka-experience yung ibang treasure hunter dyan mga katiits. At pangalawa ay itong arrow pointing to that treasure mga katiits. So ito yung magandang sign na kabilang doon sa mga sign na kung saan mayroong sure deposit mga katiits. Okay? Ito yung mga araw na napakagandang araw. Maliliit lang na araw mga katiits, hindi yan malaki. Pero napaka-accurate yung kanyang mga sign. Usually, yung ganitong mga araw ay makikita lang ito doon sa ilalim ng mga sa mismong ilalim ng treasure. Halimbawa, kayo ang nahukay ito doon sa lalim na 5 meters. Doon sa 5 meters, mayroon tayo doong makikita na arrow na nagtuturo doon sa treasure. Kung baga, ito ay supporting sign doon sa ilalim kung saang anggulo o saang parte ng lupa ibinaon nila doon sa ilalim. Kasi hindi yan pa straight, meron pa yung paliko-liko. Okay? So doon yan nahukay sa ilalim. Ngayon, ibabahagi naman natin sa inyo yung actual na mga gold bars ng isang Yamashita treasure mga katiits. So ito yung mukha niya mga katiits, ano? Yan oh. Ito ay mga legit na gold bars. 20 pieces. So minarkahan ito ng marker para klaro. So ito ay kung ating mapapansin, yung kanyang kulay ay natural. Hindi siya fake. Mahahalata kasi natin yung pintura mga katiits eh. Pero ito ay legit na isang Yamashita treasure na na-discover mga katiits. Okay? So ito yun. 19 pieces ay 20. So napakaganda. Okay?